Hello guys, pang third day na namin sa Hong Kong and ngayon pupunta kami ng Macau. Sasakay kami ng ferry. Yung ticket dito sa ferry, libre lang siyang nakuha nung kasama namin. So dito, isang oras mahigit kami bumiyahe papunta ng Macau. One day lang kami magbibisit doon. Kaya kumuha kami ng tour guide, Pilipino yon, para mapuntahan namin lahat ng mga tourist spot doon sa Macau. So pagdating namin ng Macau, maaga pa kami nakarating doon. Gutom na talaga kami guys kasi 3 araw na kaming hindi kumakain ng kanin sa Hong Kong. Kaya thankful kami dun sa tour guide namin kasi dinala niya kami sa first branch ng Jollibee dun sa Macau. At nabusog talaga kami. Kaya ngayon may energy na kaming maglakad-lakad. Yung area na pinupuntahan natin ngayon guys, para siyang Binondo version ng Manila. So ayan yun, maraming mga stall dyan na pwedeng bilhan, mga item na mura lang din. Kaya yan yung papunta na yan ng simbahan guys. Yan, itong area na to, ito yung busy area nila, pasimbahan na yan, and dyan yung maraming pre-taste. Yan, bawat stall na madadaanan nyo dyan, may mga pre-taste, at maraming Pilipino dito na worker na nagtitinda. Usually, mga lalaki yung nagtitinda dyan na mga Pilipino. Sabi nung tourist guide namin, dito daw sa Macau, mas daw yung nila, mas open daw sila dito. Ay, yung mga lalaki daw dito mas open na nakakapag-work. So ito na yung area ng Macau. Dito daw sa Macau ay maraming casino. First time ko makapasok sa casino guys dito sa Macau. And ganun pala yung itsura niya. Bawal kasi mag-video doon kaya hindi ko na kinuhanan. Pero alam niyo yung parang pinanonood ko lang siya sa palabas noon. Tapos nakapasok na ako. My God. Ito yung Vin Palace. Meron, sabi ng tour guide namin, meron daw diyang fountain show. Every 30 minutes daw yun lumalabas. Yan. Tapos meron din niya silang cable cart. Pero tuwing alas 4 lang daw yun gumagana. Every 30 minutes magkakaroon ng fountain show dyan. Then ito yung Londonier, yung harapan. At dun, ito yung back area ng Londonier. Yung struktura dito guys, para ka talagang nakarating sa Europe. Ang ganda, as in Europe, talaga sila, carbon copy sila ng Europe guys. Mapapasabi ka na lang talaga ng wow lang talaga. Yung kalsada, walang traffic, ang linis, tapos instagrammable talaga yung mga building, structure nila guys. Talaga masasabi mo na lang talaga ang ganda-ganda dito. Para ka na lang nangangarap na bakit ganito, ba't may gantong lugar, bakit napakaganda ng lugar na to. And talaga guys. Tapos pagpunta namin dito, ito yung mall. Kita nyo yung mga chandelier. Mall yan guys ha. And yung mga tinitinda dito, puro luxury things. Tapos yung mga Chanel, yan, yung mga sikat na mga sikat na brand, nandito siya. Yung tunnel na yan, isang buong tunnel yan, ng collection ng mga Louis Vuitton. Okay, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, huwag niyo akong i-bash, pero LV na lang. And isang area yan sila, isang tunnel yan sila na sinashowcase nila yung mga collection ng LV. So dyan, yan siya guys, parang silver and bugs ang mga nakalagay dyan. And ang ganda talaga yan guys, ang ganda-ganda talaga dun sa mall na yan. Tapos pagpasok mo pa dyan, ayan, yan yung isang buong structure guys. Mall yan ha, pero ganyan siya kalaki, diba? Parang my God. Tapos meron din sa loob mismo ng mall, dito yung Venice Canal nila. Ang ganda. Pagdating namin dyan, nasabi ko na lang talaga,
Wow! Tapos akala ko yung taas, akala ko totoong langit, yung pala painting. 'Di ba? Tapos ito yung kanilang Eiffel Tower. Ayan, ito yung kabuuhan ng kalsada nila, yung structure ng kanilang building. So, ibang-iba talaga sila sa Hong Kong, kasi sa Hong Kong more on buildings sa kanila, pero parang working area talaga, parang masabi mo talaga na busy area. Pero dito sa Macau, guys, parang dream place, ganun talaga. Parang iisipin mo talaga na totoo ba to, nangangarap lang ako, kasi ang ganda talaga niya, guys. Pero dito may mga nagmumotor, ha, kasi sa Hong Kong walang nagmumotor doon, pero dito marami akong nakitang nagmumotor. Yan, ngayon pabalik na kami ng Hong Kong, guys. Kailangan namin makabalik kaagad. Dapat magbabus kami, pero yung bus kasi ay 3 hours pa daw ang biyahe pabalik ng Hong Kong. So magpe-ferry na lang kami ulit. And ngayon hindi na siya libre, kaya kailangan na namin magbayad ng 160 Hong Kong dollars para makabalik kami ng 1 oras mahigit lang pabalik ng Hong Kong. Super nag-enjoy talaga ako dito sa Macau. Kulang ang 1-day visit kasi talagang sobrang ang ganda-ganda talaga niya, guys. Sobrang ganda ng structure, sobrang linis, and talaga masasabi mo talaga this place is really a city of dream. Yan lang, guys. I hope you enjoy this video. Thanks for watching.